RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Magandang hapon po, Sir. Si Lourdes po. Oo. Ako po kasi tumawid. Pasensya na rin po. Oo. Attorney, sandali. Ano ang basa mo rito kay bago yung Kitevas, unahin ko lang. Ano yung basa mo rito kay Torre sa pagkakatalaga sa kanya? Aminin na natin, sabi ko, wag tayo maging plastic attorney. Sabi ko, marami naman talagang nakahilira, pero biglang may tumalon. Well, yan ang nagiging problema natin ngayon. Napansin mo, nung araw kasi, kapag ka nagkaroon ng appointment sa Hudikatura, o halimbawa sa PNP, or even sa AFP, naririnig po ako? Yes, attorney, malinaw po, malinaw. Sige po. Well, kagaya ng nasabi ko, nung araw kasi, sinusunod natin yung tinatawag na seniority rule. So, hindi sila tumatalon. Kahit sa Hudikatura, yung magiging next Chief Justice, so kadalasan yung Senior Associate Justice yan, sa PNP, halimbawa sa AFP. Kaya nila sinusunod din itong seniority rule precisely to do away with, kumbaga, exercise of discretion of the powers that be. So kung Pangulo ka, kahit hindi mo tao, wala kang magawa, kailangan siyang i-appoint mo precisely because siya na yung nakasunod dun sa linya. But if you notice, for the past 2 decades, nakakalimutan na natin yung tradisyon na yan. So right now, kung sino ang napisil halimbawa ng Pangulo na kanyang ilagay, yun ang ilalagay niya. Although technically, legally, wala namang masama doon. Opo. Because at the end of the day, hindi ba, if you look at the Constitution, ang Pangulo ang appointing authority. Everyone serves at the pleasure of the President. So if the President wants you to be the person who is next in line, so wala tayong magagawa dyan. You cannot even question the wisdom of the same. Pero siyempre, kagaya lang na sinasabi ko, nawala na talaga yung panahon ng araw na walang talunan. Okay. Kumbaga, automatic. Pero attorney, di ba? Okay, balikan natin seniority. Talagang nangyayari. So, hindi nga naman din maganda kasi mayroong mga mas magagaling. Pero yung sinasabi natin na, okay, dahil prerogative ni Pangulong Marcos or sino man ito, hindi ba parang may negative impact na, kasi bata ka niya sabi nga ni Panelo kanina, kasi sinusunod mo lahat ng gusto ng Pangulo, kaya binigyan ka ng reward. Ayun na nga yung sinasabi ko, ma'am. Yung seniority rule kasi kagaya na nabanggit niya sa akin kanina, minsan mas may qualified pa. But at the end of the day, the mere fact na umabot ka doon sa linya, ibig sabihin qualified ka. So kung may seniority rule tayo, you may feel that the other person is qualified. Pero the mere fact na umabot siya doon sa pila, ibig sabihin, he has earned enough experience and expertise for him to be able to be appointed. Pinapaliwanag ko lang na nung araw, ganyan na kalakaran. So kung ikaw ay Pangulo, kahit hindi mo tao yan, pero siya yung susunod, wala kang magagawa. Ganun yung ginagawa natin nung araw pa. Yung susunod na Chief Justice, for example, I may not like this person, hindi ako nag-appoint yan as Associate Justice, but I cannot do anything about it. Pero naalala mo, noong umpisahan niya, noong tinalaga halimbawa si Supreme Court Chief Justice Corona, di ba? Tapos na talaga na rin halimbawa yung dating Chief Justice natin na si Sereno, dito halimbawa sa PNP, di ba? Si Bato. So ang problema kasi dyan, if you do away with certain rules kasi, nagiging exercise ng discretion ng Pangulo na although legally, walang masama, but at the end of the day, napopolitika yan. Kagaya na sinabi mo, pwedeng reward. Totoo din naman kasi you serve at the pleasure of the President. Tingin ng Pangulo, ikaw ang mas makakatulong sa kanya, kaalyado kanya, di ikaw ngayon ang ang mapapaboran. Ang problema dyan, kung walang sistema na ganyan, everything is dependent upon the exercise of discretion of the President, pwede talagang kahit hindi ka qualified, pwedeng kulang ka pa ng karanasan. But you've just, kumbaga, complied with the bare minimum, pwedeng ikaw ang i-appoint, either nire-rewardan ka, or either sa tingin nila, ikaw ang kaalyado. At mas dangerous yan as opposed to sa nakagista natin, where as much as possible, you would want to deprive the President of the exercise of his discretion. At least as a matter of practice, if not as a matter of law. Okay. Attorney, may impact ba sa ikagaganda ng reputation ng administration, yung paglalagay kay Torre at pagpapauwi kay Teves sa Pilipinas? Well, depende naman yan kung saan ka talaga tumitingin. Siyempre, iba tinitignan sa tinititigan. Siyempre, right now, politically divided tayo. If I were a supporter of the President, I would laud him for picking someone whom he would repose certain degree of trust and confidence. I would also laud him
for making possible yung pagkakauwi halimbawa dito kay Tevez at pagkaka-aresto para harapin niya yung mga kaso na dapat niyang harapin. Pero syempre, kung ikaw ay hindi supported ng Pangulo, sasabihin mo, pinopolitika, iniipit. So at the end of the day, damned if you do, damned if you don't, on the part of the President, ang kailangan niya lang tiyakin. Halimbawa dito si Torre mag-deliver talaga. Kasi let's face it, maraming tinalunan yung mama. Kapag ito pumalpak, kapag ito gumawa ng mga bagay na ika nga would amount to unbecoming of a police officer, di ang magiging pangit ang tingin dyan ng taong bayan. Sasabihin ng taong bayan, ang sinasabi ko in-appoint yan kasi ni-rewardan lang yan. Daming tinalo na, tapos palpak naman pala. So the onus now is on Torre to be able to deliver because otherwise, mapapahiya talaga yung Pangulo sa kanya. Sasabihin niya ng problema pag pinulitika, yan ang problema pag binigyan ng reward. So kailangan galingan niya ang trabaho niya. Yung kay Tevez naman, whether we like it or not legally, alam mo kasi may konsepto na soberenya ang mga bansa. Tama. Alam mo ba, ma'am, di ba? Kung may foreigner dito sa Pilipinas, kung gusto natin paalisin ng gobyerno yan, wala siyang magagawa kahit walang dahilan. Precisely because that is in recognition yung tinatawag na konsepto ng sovereignty or soberenya. So, halimbawa, pwede mong sabihin doon, bakit ako inaresto dito sa bansa na dito sa East Timor, bakit parang hindi ako naka-avail ng due process. At the end of the day, he can basically exhaust legal remedies. Pero pag nag-decide talaga yung gobyerno doon na pauuwiin siya, wala siya talaga magagawa. Kung meron mang irregularidad na nangyari sa pagka-aresto sa kanya doon, pagdating sa Pilipinas, hindi natin problema yon. But whether we like it or not, mukhang meron talagang usapan na dyan. Because remember, itong bansang ito ay gustong ma-accredit at mag-ibahagi ng Association of Southeast Asian Nations, if I'm not mistaken. The President has already signified his interest to endorse the accreditation and support the same. So, you can read between the lines. Bakit kay Harry Roque, ang dami pa hong, ano ba yon dahil mayamang bansa yun? Depende kasi ma'am kung saan bansa ka talaga napadpad at napunta. As a general rule, sa totoo lang mama, although may soberenya ang mga bansa at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin relative to an alien or a foreigner, at the end of the day, sa international law, meron tayong tinatawag na committee amongst nations. So hindi ka naman basta magpapalis basta-basta ng walang due process. Hindi ka magpapalis basta-basta illegally. Hindi ka magpapalis basta-basta na-arrestuin mo siya kahit walang visa ng warrant of arrest. As much as possible, you also conform to the law in deference doon sa mga bansang kinabibilangan niya na who are also expected to afford the same treatment to your citizens. So, ibig sabihin, yung mga bansang malalaki, kagaya ng Netherlands, meron siyang petition for asylum. As a matter of practice sa international law, halimbawa, ikaw ang Pilipinas ay nangingi ng extradition request para si Harry Roque ay hulihin sapagkat meron na siya ditong warrant of arrest that's already issued by the court in Pampanga, hindi ba? As a general rule, kapag yung tao nag-apply ng petition for asylum, yung mga bansa, inuuna mo ng desisyonan yun. Because yung Netherlands would have to look at the propriety of the request, kung dapat bang ipagbigyan or hindi. Pag naisip nilang hindi dapat pagbigyan, and then they move on now to discussing the extradition request. As I said, Netherlands is a fairly established country, so it is expected that it would conform more doon sa requirements ng batas as opposed to East Timor, for example, na nangangailangan ng endorsement para sila maging bahagi ng ASEAN. Huli na lang po sa aking tanong, sa kabila ho ng mga issue usapin, wala na sa pwesto si Pangulong Duterte, sa Pulse Asia Trust Rating Survey, sobrang taas pa rin po niya. Bakit po ganoon, attorney? Ay, unang-una, very charismatic naman talaga si Duterte. Mataas naman talaga ang bilang niya noon pa. And tingnan natin, balikan natin ang kasaysayan. Siya lang yung Pangulo na mula umpisa hanggang matapos, mataas ang trust and approval rating. Kung bumaba man, bahagyang pagbaba, which is actually quite a phenomenon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa Amerika, kahit si Obama, nung kanyang last 2 years of his term, talagang bumababa yung trust and approval rating sa kanya dahil tapos na ang honeymoon stage. Dito sa Pilipinas, tignan mo naman, even Pinoy was overwhelmingly popular when he got elected, pero yung last 3 years niya, unti-unti yung bumababa. Si Duterte, hindi ganun. Even nga si BBM right now, may steep decline pa. And BBM is actually trying his best to get back or to restore
yung kanyang ranggo noong unang kanyang taon bilang Pangulo na mataas pa. So ibig sabihin, we cannot deny the fact that the Duterte, particularly the former president, is a force to reckon with. Pangalawa, ang mga Pilipino, lagi ko nga sinasabi, ma'am, reactive tayo, reactionary tayo. Importante sa Pilipino yung konsepto ng simpatsya. Kasi culturally, and this is not just a Pinoy thing, this is an ASEAN thing, this is an Asian thing. We value those things. So kapag naawa tayo, dahil nga inaresto, feeling natin illegal, lalong nabubuhayin yung mga supporters na lumabas, talagang makialam at hikayatin pa yung iba na sumama sa kanila at suportahan ng dating Pangulo. So yung mga bagay na yon ang mga paliwanag at hindi siya nakakapagtaka. And lastly, dapat tandaan po natin, noong pong tumakbo si BBM na Pangulo at hindi pa sila nagsasanib pwersa ni Vice President Duterte, tandaan po natin ang kanyang share lang sa percentage ng prospective voters base sa survey, nasa 25-26% lang. Si Lenny noon nasa 24%. Si Sara nasa 26 to 27%. So ibig sabihin, kung hindi sila nag-unit team, everything would have been up in the air and Lenny could have even won. So it is because of the unit team, at least the merging of forces, that was actually responsible for both BBM and the Vice President winning via a landslide victory. So sa madaling salita, sa bandang huli, talagang wala silang magagawa. Pwersa pa rin talaga yan. Hanggang ngayon na may umiiyak eh. Naalala ko nga nung na-aresto si Duterte, may mga tao nakita ko umiiyak talaga. Nakakala mo tatay nila yung inaresto. So hindi siya nakakapagtaka or nakakasurpresa. Last na lang, attorney, so effective yung mura-mura, ganon? Yung ganon, I mean, hindi naman natin sa unang-una kasi sa lahat, may mga tao na ayaw talaga doon. Hindi ba? Nakita din naman na may mga tao na marami ring may galit talaga or init. Halimbawa sa dating Pangulo, maraming mga tao na natutuwa siya na aresto. Marami ring mga tao na nagsasabi dapat harapin niya yung mga kaso niya at siya ay may pagkakasala. Whether we like it or not, meron talagang galit doon. Pero ang problema, he's a very charismatic leader, populist leader siya. And in fact, may pag-aaral dyan, ang mga populist leader, ang tendency nila, they can actually rally people behind them. Bakit? Ang isang karakteristik ng isang populist leader, ang dating nila parang hindi sila traditional politician. Ang dating nila parang silang totoong tao. Mas madaling nakaka-relate yung masa sa kanila. Yung mga sinasabi nila, madaling makapukaw sa interest ng tao because they talk about love for country, love for the countrymen, na handa nilang gawin ang lahat para sa bayan. And added the fact na basically by nature, charismatic talaga si Duterte, mahusay, marunong makitungo, may sense of humor, malaking bagay yun. So talagang wala tayong magagawa. Meron din pa rin talagang susuporta sa kanya ng malaki. At kahit anong sabihin mo na may kaso siya, may kasalanan siya talaga dito sa Tokang, blatantly, dinahilate niya ang karapatang pantao ng ilang Pilipino, at the end of the day, kung personality based ang politics natin, may mga nagmahal sa kanya. Sa Pilipinas, pag minahal ka, talagang mamahalin ka nila. At yung pagmamahal sa kanya kasi organic eh. Yung supporters niya na malaki organic. Hindi kagaya halimbawa ni Jojo Marbinay, when he decided to run for the presidency in 2016, initially, number 1 siya sa survey, pero hindi organic yon. Yung pagboto, yung pagpili sa kanya is precisely because sa tingin ng taong bayan, mas magaling siya sa iba. Pero iba kasi yung konsepto ng pagsuporta kay Duterte na parang it's almost cult-like, parang kulto na talaga. And yun yung mahirap talagang basagin. Kaya kahit anong gawin mo, meron pa rin talaga magtitiwala sa kanya. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Ingat po tayong lahat. Ingat po kayo. Sana po kahit pa paano po ay, sobra po, sobra. Salamat, attorney. Po. Thank you. DZXL.